Hello guys, so good evening. Ito meron tayo ditong Fujitsu laptop. So kung manonotice natin, ayan yun. Fujitsu. So dim. Ibig sabihin, may problema yung board. Ano? So yan, nakadim siya. Hindi naman sa wala siyang backlight. Okay naman yung backlight ng ano na yan. Ng LCD. Pero, nagkakaroon lang siya ng problema sa board. Possible na yung 3.3 volts hindi siya present or o kaya naman yung 19 volts. So yan, kung manonotice natin, ayan. So dim lang siya. Kahit palitan natin siya ng ibang LCD, ganun pa rin yung mangyayari. So palitan natin, try natin. Pause ko muna. Sige, long press to shutdown muna natin. Right? After that, tanggalin natin yung connector. Then, palitan natin ng 30 pins. Eto. So, 30 pins din siya. Ayan, ang problema lang nito, maliit, with multiple lines, vertical and horizontal. Yan, lagay na natin yung pins, yung flex cable natin. Then, so kung LCD yung problema, dito natin ma-found out. Power on. Yan, nag-power on na siya. Ayan, ganun pa din. Dim pa din. Kita natin yung Fujitsu. So, ganun pa din. As in, totally halos hindi mo talaga makita. Ito, mas malabo dito. Yan o, Fujitsu. Mas malabo siya. Compare doon sa dati niyang LCD. Medyo malinaw-linaw. Dito. Ayan. So, yung problema niyan ay nasa board. Check natin yung board. Okay? Sige. Long press to shut down. Okay, nice. Then, unplug. Tanggalin muna natin to. Alright guys, so baklasin ko lang muna yung laptop. Then, papakita ko na lang sa inyo kung paano i-troubleshoot. Alright guys, so eto na. Medyo mahirap siyang baklasin kasi napakadaming tornilyo. Then, ayan, kailangan mong tanggalin yan lahat. So, ganun talaga yung mga old, yan o. So, ganun talaga yung mga old type na laptop. So, kailangan baklasin mo lahat. So, ito. Sa ating, ilagay na natin to. Mamaya na lang. Okay. Sa power button. Okay. So, dito tayo mag-check. Mag-voltage checking tayo dito. So, kung mayroon bang 3.3 or 19 volts. So, doon na tayo. Doon na tayo sa ating microscope. Nako, makakalimutin na talaga ako. Okay guys, so dito na tayo sa ating sa ating microscope. Yan, kita ba? Sige nga, paano ba to? So dito, yan, inisin muna natin ha. Inspect muna natin. So ito yung connector niya sa LCD. So, dito, kung i-inspect natin, so dapat meron dito tayong matrace na 19 volts. Ayan, sige nga, i-zoom out nga natin. Zoom out. Ayan. So, gusto ko makita ninyo. Ayan, kita ba? Okay. Then, ito naman. So, dapat makita nyo din. Yan, kita pa ba yan?
Yan, medyo naka-zoom nang masyado. Ganyan na lang. Yan, kita naman, di ba? Right. Sige. Plug in muna natin. Sige, hanap tayo ng 19 volts. Yan, kung mananotice natin, nakailaw na yung ating board. Ayan, nakailaw na yung board natin. So, balik lang natin dito. Hanap tayo ng 19 volts. Ayan. So, sa ground natin, oops, lagay muna natin sa 20 volts. Ayan. Naka 20 volts DC. Ground natin, yan. Fluctuating 3.94. Right, sige. So, fluctuating siya, ano? So, dapat dito, guys, dito sa 1, 2, 3 na to na pins, 1, 2, 3, 4, dapat mayroong 19 volts dito. So, dito, yan, fluctuating pa rin siya. 7, 6, ayan, fluctuating siya, di ba? So, dapat dyan pa lang makakakita na tayo ng 19 volts. Ayan, tanggalin natin sa ground. Ayan, 4. So, connect natin sa ground. Ayan, fluctuating, pataas. Ayan, paakyat. Yun, 7.98, 801.8. Okay, dropping. Okay. So, take note. Dito sa ganitong uri, so kung manonotice natin, wala tayong makikita dito masyadong control. So, dapat meron tayo dito nakikitang IC na siyang kumukontrol doon sa 19 volts, then siya din ang kumukontrol doon sa 3.3 volts. Ano? So, kung dito is 19 volts sa left side na to, dito naman sa right side na to ay 3.3 volts. Ano? So, magkabilaan lang naman yan, guys. Ito, depende din naman yan kasi sa board kung anong klaseng board yung mayroon tayo. So, dito, 19 volts dito, then dito is 3.3 volts. Sige, baliktarin natin. Tingnan natin dito, baliktarin natin. Okay. So, ito yung kabaliktaran niya. Yan. Kita pa ba? Okay. So, ito yung source natin. So, kung check natin yung source natin, meron tayong 19 volts. Meron tayong 19 volts. Yan. So, kasi nga kanina, so, meron tayo dyan 19 volts. Masyadong malabo, ah. Yan. So, yung source natin, yan. Okay. Positive, negative. Meron tayo 19.20. 19.2 volts na present. Ano po? So, yan. So, check natin dito. So, connect natin sa ground. Check natin dito. So, dito mayroon tayong 19.20. So, papunta dito. Ano? So, dito naman, mayroon tayong 19.20. Ito yung mga capacitor, guys, ha. Yung capacitor, take note, yung capacitor, nagsisilbi din yan na fuse. Ano po? So, ibig sabihin, from source to gate, o parang sa, from left to right, dapat magsusupply siya ng 19 volts. Continuous dapat yun, ano? So, ganun dapat. So, ibig sabihin, so, connect natin sa ground. Ito, ground. Ang hirap naman ito. Sige nga. Ganyan na lang. Okay, kita naman, di ba? Yan. Para hindi tayo masyado nahihirapan eh. Nahihirapan tayo eh. Wait lang. Yun, so sa tingin ko visible na yan, ha. Okay, sige.
So, check natin yung source. So, dapat meron tayong 19.20 or 19. Ayan, meron tayong 19.20. So, sa source yan. Then, dito naman, so, ground. Lagay natin sa ground yung black probe. Then, check natin dito. So, ito yung line niya. Ito. So, kung manonotice natin from here, so, meron siya 19.20. Then, dapat dito, meron siyang 19.20. Hindi. Sorry. So, okay. So, dito, 19.20 dapat. Yan. 19.20 nandito. Then, dito, yan sa mga capacitor na yan, mayroong mga 19.20. So, sa kabila, so, wala na. Ayan, wala na sa kabila. Wala na. Lahat ng capacitor, wala siyang 19.3 na present sa kabila. So, lahat yan 0. Yan. Then, dito naman, so, check natin yung capacitor na to. Yan, may 19.20 na source. Then, ito naman yung small resistor. Meron siyang 19.20 na. Meron siyang 19.20. Pero sa kabila, so wala siyang fluctuating siya, guys, oh. Ito, parang kanina fluctuating, di ba? So dapat dito sa kabila, doon sa source natin, I mean sa 19.3 natin na supply doon sa ating LCD dito. So, dapat dito may nakikita tayong 19.3. Ayan, double check ulit natin. Okay? So, check natin dito. Ako yung nahihirapan eh. Ayan. So, fluctuating siya, guys, oh. Fluctuating. Ayan, fluctuating siya. Pareho dito. Pareho dito sa kabila, fluctuating din siya. Ayan. Parang nahihirapan ako masyado. Ako. Ang hirap pag-explain. Asa na ba yung fluctuating natin? Okay, kita pa ba? So, dito, yung capacitor, small capacitor, ground, then, dito, we have 19.20. Sa kabila niyan, fluctuating. Okay. Dito naman sa capacitor niya, wala. So, dito sa mga capacitor na to, wala. So, since dito fluctuating, possible yung resistor na to, siya yung problema. Okay. So, tanggalin natin muna yung charger. Then, punta tayo sa continuity. So, ibig sabihin, kapag resistor, dapat mayroon siyang continuity. Connected dapat siya sa bawat isa. Okay. Check natin yung resistor muna. Capacitor. So, yung capacitor natin, na continuity na ba tayo? Okay, good. Then, yung resistor, napakaliit lang siya, guys. Napakaliit lang. Resistor, yan, wala siyang response. Wala siyang response, oh. Dapat tutunog yan, eh. So, hanap tayo ng ibang resistor. Ayun. Okay. Yun. Oh, diba? So, ibig sabihin, yung resistor na to, sira na. Tingnan natin, closely. Let's come closer sa sa ating microscope. Closer. Ayun. So, butas na nga siya, guys. Butas yung ating resistor. Ayan. Kita ba? Okay. So, ito yung capacitor. Ito naman yung resistor. So, yung resistor na to,
Nung chinek natin yung resistor na to, okay siya. So, nagbibip siya, ibig sabihin may continuity. Pero nung chinek natin to, so wala, kasi butas na yan. So, maghahanap tayo ng ganyan, palitan natin, then okay na yan. Okay, so bubungkalin natin yan guys. Okay. So, pasensya na ha, kung masyadong magulo yung aking camera. So pasensya na. Kasi naghahanap tayo ng better angle para at least ma-explain natin at makita ninyo yung pinakang problem, sa ganun. Okay guys. Tanggalin natin to. Add flux tayo. Pwede din naman natin yung i-jumper na lang. Ito, butas na siya. Okay. Pwede din namang tanggalin na lang natin yan. Yan. So, totally, butas na siya. Butas na yung ibabaw niya. Yan. Test nga natin. Napakaliit lang. So, walang reading. Napakaliit lang, di ba? Ngayon. Okay. Kita pa ba? Yan. So, try natin i-connect. Tanggalin muna natin yun, ha? Try natin i-connect yung charger natin. Then, check na natin kung mayroon ba siyang 19 volts na pumasok na. So, dapat mayroon na siya, Alright. So, ground. Then, 19 volts sa kabila ng capacitor. Dito sa kabila ng capacitor. Then, sa kabila naman, oops, wala pa din siya. So, wala siyang supply. 19 volts. Pero dito fluctuating pa din siya. Okay. So, lagyan natin siya ng resistor. Yan. Napakaliit lang na resistor. Tingnan natin kung mag-work ito. Parang yung maliit lang na langgam. Parang ganun lang siya kaliit. So, kumuha lang tayo sa ibang board. Hindi ko alam kung the same value ba sila. So, wala naman kasi nakalagay na Nahihirapan na ako guys Ang liit kasi. Kasi ang laki ng tweezer ko. Nabubungkal. Nabubungkal. Ang liit. As in, totally ang liit.
Yan. Okay. Tingnan nga natin. Saksak natin yung charger. Tingnan natin kung may 19 volts. Okay. Wala. Oh, yun. Alright. So, mayroon na siya, guys. Mayroon na siyang 19 volts. Ito na. Ito na. Ayun na. Yun, 19 volts, oh. Ayun na, guys. Meron na siya. So, balik na rin natin yung board. Tingnan natin dito. Dapat dito sa kanyang, dito sa left side. Dito sa left side ng ating connector. LCD connector sa flex cable. So, dapat meron na siyang 19 volts. Tingnan nga natin. Alright. So, yan. Meron na siyang 19 volts na present. Ayun. Ayun. Okay. So, yan. Tagalin na natin. Then, off na natin to. Oops, mali. Sorry na. Punta tayo doon. I-assemble muna natin yung board. Hirap nito. Hirap pag malaki yung kamay mo. Ang hirap talaga. Sige, pause ko muna, then ikabit ko lang yan. So yun guys, kinabit muna natin yung board, then yung kanyang power button, then yung LCD. Yan. So, try muna natin na nakaganyan muna siya. Saksak natin. Right? Yan, nakailaw. Then, power on natin. Then, yun. And, Fujitsu. Ayun. So, may 19 volts na siya. Pero, ayun o, kita Fujitsu. Anong nangyari? Anong nangyari? So, dapat meron na siyang display. Kasi na-supply na natin yung 19 volts niya, di ba? Ayun yung oras. Kita lang natin yung oras. Nako, paktay tayo dito. May problema na ba talaga yung LCD niya? Sige. Imposible ito, guys. Shut down. Unplug. Ayusin lang natin. Baka yung pagkakakonect natin ng flex.
Pero kanina wala tong 19 volts Check natin kung meron na ba siyang 19 volts. Okay. Power on. Check natin kung mayroong pumapasok na. Ayun talaga, malabo talaga. Papuntang LCD, kung mayroon ba siyang 19 volts. So, negative. Parang ang liit, hindi ko makita. Parang wala. Parang biglang nawala yung 19 volts Uy, nawala yung 19 volts. Okay. Bakit wala? Bakit nawala yung 19 volts natin? Okay. Tanggalin natin yung LCD. Check natin kung mayroong 19 volts. Ayun, may 19 volts siya Okay. So, pwedeng may problema pa yung flex cable nito. So, pwedeng nagkaroon ng shorted sa flex cable. Kung bakit wala siyang 19 volts na pumapasok. Yun. Check pa tayo ng flex cable. Wala siya So, may problema pa sa flex cable. Bakit sumabog or bakit nabutas yung resistor? So, possible may problema pa sa flex cable. Okay. Ganito yung gagawin natin. Tanggalin muna natin to. Then, dito tayo mag-voltage checking sa kabila. So, long press to shutdown muna natin. Okay. Tanggalin muna natin yung kanyang Tanggalin muna natin yung kanyang hard disk. Baka masira. Baka makurap yung hard disk niya. Yan, tanggalin lang natin. So ngayon, connect natin to dito. Then mag-voltage checking tayo. Kung saan ba yung 19 volts. Kung meron ba ditong 19 volts. Okay, dun tayo sa natin. Dun tayo sa microscope. Okay, continue tayo. So, power on natin. Ayan, umikot na yung fan. Then, so since umikot na yung fan, check na natin dito kung mayroon ba siyang 19 volts. So, yan. Check natin dito. Yan, so mayroon siyang 18.98. So, present naman yung 18.98 natin. So, 19 volts pa din yan. So, dito, so, lagay na lang tayo ng bond paper dito. Yan. Then, kunin natin tong ng flex cable. So, hanapin natin ang 19.8 o 19 volts.
Yan. Wait lang, set up ko lang. Okay. So, dito, check natin kung meron siyang 19.8. So, ground. Then, dito, meron tayong sa first pin, meron tayong 2.6. So, 3 volts din yan. Dito tayo sa right. So, dito tayo. So, 2.6 din. .3.2 hanapin natin yung 19.8. Yan, 18.9 dito 1 then 2 18.9 and so ibig sabihin dun sa first pin, okay, so may problema siya sa first pin, right? So sa first pin pwedeng yung wire niya putol. Okay. So dito, yung first pin natin dito, pwedeng putol yung linya. Okay. Check natin yung first pin. Dito, okay naman yan. So dito lang, sa possible, yung linya dito, first pin papunta dito. So, wala siyang 19. Wala siyang 19.8. Kaya pwede itong i-jumper na lang dito mismo. Ayan. Kita ba? Kita ba yung pinaggagawa ko? Ayan. So, dito, first pin tayo. First pin. Ayan. 2.5. So, dapat 4 pins to eh. Yan, 18. O, second pin. Third pin, 18. Then, fourth pin, 18. Ang fifth pin, 18. Oops. Fifth. 18. Then, 6 is okay. So, ibig sabihin, ito pala, 2.7 lang yung ina niya. So, ibig sabihin, meron. Meron. So, okay. Walang problema yung ating flex cable. To prove it na walang problema yung flex cable natin, iaano natin siya under continuity. So, lang press to shutdown muna natin yung laptop. Okay. Then, unplug na natin. So, let's focus on the flex cable. Focus tayo sa flex cable. So, kung mayroong 19, yun, medyo magulo na. Pero, nakuha na natin yung first problem. Ano? Ito. Dito na lang natin siya. Yan. Tapos yan naman dyan para kita natin. Ang hirap mag-troubleshoot, diba? So, nasupplyan na nga natin ng 19 volts, pero ayun pa din, nakadim pa din siya. Kasi, ito na siguro yung pinakang ano niya. Okay. So, ito, magkabilaan, kapareho na yan. So, continuity tayo.
Alright. So, first pin to first pin. Wala. 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 Alright. Right. So, second pin. First pin. Okay. So, dito pa lang, first pin niya, second pin. Tapos, ang second pin dito ay third pin. Okay. And ang fourth pin, alright, fifth pin. Okay. So, ibig sabihin, yung first pin pala dito, lumalabas dito mismo sa connector niya papuntang LCD, second pin na. So, kaya hinahanap ko. Kaya nangyari, pin number 1, alos 2 point something lang. Then, pin number 2 to pin number 5, meron tayong 18 point or basta 19 volts. No, ganun, 19 volts na siya. So, ibig sabihin, okay, walang problema yung flex cable. Pwedeng may problema yung LCD. Ano? So, yung LCD yung may problema na. Kaya, nag-short yung, ano natin. Kaya, na-short yung, ano natin. Yung mismong, sa loob, sa board, ano, yung pinalitan natin na resistor. Okay. So, to test it, kabit tayo ng ibang LCD. Okay. Sige. Gamit tayo ng ibang LCD. So, possible na may problema na talaga yung kanyang LCD and the same time, na-damage yung loob or pwedeng dahil sa LCD kaya nasira yung resistor sa board or pwedeng nasira yung resistor sabay ng LCD. Try natin ibang LCD. Ito, LCD to from Lenovo laptop. Try natin to. So, dito tayo magkakaalaman kung talagang yung LCD yung may problema. Let's power it on. Power on. Ayun oh. Ayun oh, may display siya oh. Naka.
Ano ba yung mga LCD gamit ko? May display siya, pero ganun pa din. Saan pa ba may problema? Nako naman. Hirap naman ito. Shutdown. Try tayo ng ibang LCD. Kasi imposible yun eh. Na-supply na natin ng ano eh. Na-supply na natin ng 19 volts. Pinalitan na natin eh. Yun, nag-blink. Ayun, malabo talaga guys. Yun ah. Yun. Yan ah. Okay. So, pwedeng ang problema na nito ay flex cable. Magta-troubleshoot tayo ng flex cable. Pero yung sa board na ayos na natin. Okay. Medyo mahirap to. Pwedeng bumili na lang ba ng flex cable? I don't know. Troubleshoot ko muna yung flex cable. Okay, so abangan na lang yung part 2 nito. So at least naayos natin yung board. Nakasupply tayo ng 19 volts. Then, part 2 na lang tayo. Double check ko muna yung flex cable niya. Ayan, so thank you so much. And good evening.